Una, para po tayo makasunod sa itinakda ng batas ng paggawa ay tayo susunod ayon sa pamantayan ng tamang pagsasahod sa ating sekretarya. Kaya po bahagi, kasi medyo mababa yung ating pinapasahod, itataas natin at babawasan natin ng araw. Instead ng 6 days ay magiging 5 araw lamang para hindi masyadong malaki yung ating itataas. So, kaya yung pagkatapos po ng muling pagkabuhay ay ang day off na po ng ating sekretarya ay dati kasi monthly lang yung day off. Ngayon ay gagawin natin dalawa, Monday at Wednesday, Thursday. So 5 araw lang po papasok ang ating sekretarya. At dati ay 7 hours lamang, ngayon ay 8 hours. Bali 8 to 12 at 1 to 5. Dati kasi ay 8 to 12, 2 to 5. Ngayon ay magiging 1 to 5. So, Monday at Thursday, day off. Magsisimula po yan after the linggo ng muling pagkabuhay. So, paalala lang po. Bahagi po ng ating pagdiriwang sa mga darating na mga araw, ang linggo ng palaspas. So, magsisimula po ang ating linggo ng palaspas sa ganap na ika-5 at kalahati ng umaga. Medyo mapapagaw tayo sa susunod na linggo. So, 5:30 ng umaga, magsisimula po tayo sa plaza ng Barangay San Jose. And then, yung banal na pagdiriwang ng misa. Ang susunod na po yung mga susunod na mga misa, 8:30 at saka 5 o'clock ng hapon. Sa Lunes Santo po, ang ating istasyon general, maaga ho ang ating istasyon general para hindi ho masyadong mainit. Gagawa natin ng alas 5 ng umaga. So dito magsisimula, Lunes Santo. And then, pagkatapos ng ating istasyon general, isusunod natin ang banal na misa. Sa Martes Santo ay gaganapin po natin, well, ito po yung sa San Pablo, yung misa ng Krisma. Hindi naman lahat makapupunta roon. Kaya may misa rin tayo ng alas 5 ng hapon. Miyerkules Santo, banal na misa, alas 5, isusunod ang posisyon. And then, sa Huwebes Santo, ang misa ng huling hapunan, alas 5 ng hapon. And then, pagkatapos nito, yung banal na pagkatanod, yung pong bisita iglesia. May mga nagbibisita iglesia o ng Huwebes Santo. Kapag Huwebes Santo, ang bisita iglesia din yung gabi, huwag ko kayong maging istasyon. Ang inyong pagdarasalan ay ang banal na Eucharistia. So, hindi ho dapat istasyon ang inyong gagawin na pagdarasal kapag kayo magbibisita iglesia between 6 o'clock ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw.
So madaling araw po, mayroon tayong ang tawagin po natin ay morning prayer. Biyernes Santo, alas 12 ng tanghali, pitong huling wika. 3:30, 2:30 pagsisiyam ng dakilang kapistahan ng mabandahalang awa. And then 3 o'clock, pagkaparangal sa krus na banal. Ang mga kasama po natin, ang ating Bishop Emeritus, Leo Endrona. And then, yung posisyon ng bibig. Sabado de Gloria ay sa ganap na ikapito ng gabi. So, kung gusto nyo magpa-bless ng tubig, ng kandila, ng pospro, dalhin po ninyo para po sa Huwebes ng Sabado de Gloria. Sa lubong, ang ating po sa lubong ay magsisimula tayo ng 3:30. Pagkatapos ay isusunod yung kaagad ang banal na misa. And then 8:30 Mass at saka 5 o'clock Mass. So ito po yung aming mga schedule sa mga susunod na mga araw. Muli po, paalala ko pala sa mga uminom pa natin ng tubig. Lalo-lalo na yung mga matatanda. Kaya nga sabi ko ay kalimitan kapag inom kayo ng tubig, lagyan ninyo ng isang kurot ng asin. Para saan? Para sa water retention. Bahagi yun ng aking pananaliksik. Hindi naman ako doktor. Pero nakita ko na isa palang dahilan din ng dementia ay alin, kulang sa tubig. So, lalo-lalo na yung matatanda, palagi natin painumin ng tubig. Lalo na ngayong panahon ng tag-init. Maraming salamat po sa inyong patuloy na mga pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magstayo po tayo.